Okay, Exodus chapter 16, let's read. Then the whole community of Israel set out from Elim and journeyed into the wilderness of Sin, between Elim and Mount Sinai. They arrived there on the 15th day of the second month, 1 month after leaving the land of Egypt. Kita tanaw ba sa next slide? There too, the whole community of Israel complained about Moses and Aaron. If only the Lord had killed us back in Egypt, they mourned. There we sat around pots filled with meat and ate all the bread we wanted. But now you have brought us into this wilderness to starve us to all to death. Let's proceed. Then the Lord said to Moses, "Look, I am going to rain down food from heaven for you. Each day the people can go out and pick up as much food as they need for that day. I will test them in this to see whether or not they will follow my instructions." And let us kataman. So let us pray. Thank you so much, Lord. We pray that you will bless these words, that your words be understood by your people, and that our souls and spirit be fed well by the spiritual food that you will give us. Bless and sanctify thy people, O Lord God, so that we are worthy, O Lord, to dine with you, O Lord God, the food that you prepared for us. And let your anointing flow and overflow, O God. Bless your servants who will be delivering your message around the world to feed the spiritual food, O Lord God. Hallelujah, for thy people. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, lingkod ta. Lingkod o ta isa. The message of God this morning is about God's provision for His people in the wilderness of sin. Ang paghatag ni Lord sa mga panginahanglan nila sa iyang katawan, sa dito sila sa kamingawan sa sin. Wilderness of sin. Kamingawan, asa dapat nga kamingawan? Dito sa kamingawan sa sala. Nay dapit nga mingaw pa, dapit pa nga negative nga gitawag og sin na adito ang sala sa kamingawan. In the wilderness of sin. Mo itong gibasa sa sa Exodus chapter 16 verse 1. The location, the site, ani nga story, matod pa. The whole community, let's proceed to the verse 1. Ang tibuok kid nga komunidad sa Israel set out from Elim. Nigawas na siya sa Elim. Elim means large trees. O niya, naadi ang 12 springs, 70 palm trees in chapter 15 verse 27, the previous sa last verse of chapter 15. And then matod pa, they camped there beside the water. Nagkampo sila at abay gid sa tubig. And then the whole community of Israel sa diyang ni gawas sa Elim and journeyed into the wilderness of Sin. Gikan sa Elim, large Elim means large trees. Gikan sa landong kay tanan nga dapit. Ni paingon sila sa init, kay wilderness init man, di ba? Init, na opposite gid kay sanan, kay init o niya walay nanubo nga mga tanom. Kay nakita ba mag nanubo mga tanom sa wilderness? Wala, tungod sa init. Di ba, dagan bato. So matay ang mga tanom dito kung siglag nag-adlaw kay tungod sa init sa bato. Kung matod pa, they journeyed into the wilderness of sin. Dito na sila paingon sa wilderness of sin. Whether we like it or not, part of the journey of God's people, muagi kita sa kamingawan sa sala. Teka na nga, dapit, na nahimo nga sala sa katawan sa Diyos. Wilderness of sin. Dapit, nga awaaw mingaw, nga naay naka-ukit, naka-label din nga sala, dapit sa sala. They arrived there on the 15th day of the second month. Sa 15 sa ikaduhang bulan. O sa ato pa, February 15, ikaduhang bulan man. 1 month after leaving the land of Egypt. Isa ka bulan at human sila naggawas sa Egypt. So bago pagid sila nakagawas. Baklay lang to, baktas lang to. So kining pagbaktas-baktas is maayo dili. Maayo. So katong sigig sakay, usay pod pagbaklay pod mo. Hello. Jenny, amen ba? Nangisi ra dyan. Kaya nga naman, we need exercise every day. Ito, walking with Jesus. Hello, walk with God. Dili kayong sakay. Walk with God. Okay.
So let's proceed to the next one, verse 2. Dito, the whole community of Israel complained about Moses and dito na. Sugod ng sala. Sugod ng sala. Pag abot ko no sa wilderness of Zin, dito sila nagsugod na silang complain. Dito sa Elim, nga bugnaw, gadahan gagahoy, ganay 12, sa Elim, sa chapter 15, verse 27, matod pa, ika-travel sila sa Elim, ang Elim, na ay 12 ka springs dito, 12 ka tuburan, and 70 palm trees. So, dagan ta palm trees. So, dili ka init, bugnaw, kaligo pagid sila. And they come there beside the water. Human ato dito na sila sa wilderness of Sin. Pag-abot din nila dito, so good na ang katawan sa Israel bagulbul. Ito to wilderness of Sin. Nagsugod na ang ilang sala. Ang unang sala nila dito sa wilderness pagbagulbul. Diba? Kinsa di ganahan ni paminaw nga magbagulbul basig bagulbul, di ba samukan ka? Amen. Amen. So, ang ilang sala dito sa unang sala sa makatawan sa Israel is murmuring, complaining. They started to complain about Moses. Nag-complain sila, nagbagulbul sila kang Moses. Unsay mga bagulbul? Unsay ilang bagulbul sa? If only the Lord had killed us back in Egypt. Mga pa, Moses, gipangpatay na lang ni Lord dito sa Egypt. There we sat around pas kay ngano man dito maglingkod-lingkod man ni na may karne dito mukaon man ni tinapay nga gusto namo. Dili sila gusto og sacrifice. Gusto lang sila sige kaon og sige lingkod bisag slave sila. Before ta mo abot sa kadagaya, before ta mo abot sa kadagaya o before ta mo abot sa tong haya, ipaagi ta ni Lord og kamingawan, ipaagi ta ni Lord og kawadon, kay tistingan ta og takos batang panalanginan sa madagayaong panalangin. Hello? Kung dili ta kabalo mo adjust mo accept ana, dili yun malipay si Lord. So it's mo lang reklamo. Nagpatay na namin dito sa Ginoo Moses. Ay dito kay maglingkod ni na ana may pagkaon, di may problema kay gitan-aw nila nga murag bak kamulong baklay na patay. Pasmo tantanan ani patay ni tanan. Naguna-una na sila negatibo. Dili ta maguna-una sa Ginoo. Musalig ta sa Ginoo bitano. Oh, muna na may problema ano nag-complain sila. Naguna-una na sila negatibo. Wala sila kabalo nga. Ang Ginoo dili sila pasagdan. Nakalimot sila. But now, you have brought us into this world. Isa nga niya karon, gidala minimo ani kamingawan aron mapatyan patyon mis kagutom. So nga naguna ko na kaon ra gid kaon patay kagutom. Nay mga panahon nga inganak pud ta siguro no. Abi na to mamatay. Remember atong pandemic? Apay makalilisa nga sakit nang ayuda tag 5 ka kilo kato paging NFA. Ingon bitaw ko kung NFA, mabugas mais na akong paliton kasi NFA kabuhi unta. Kinsa kabuhi indig NFA? Baho pa lang daan. Pero gusuol na ito tiyan. Pero nga nabuhi man ta. Kaya nga naman, ibuhi tas Ginoo kay nahatay Ginoo. Hello, karon didala minimo diri sa kamingawan para patmuhon mo hantod mamatay mi. Wala ilang reklamo. So about sa ilang food kakaunon. Let's proceed to the next one. So, ingat din God's provision for His people in the wilderness of Sin. Then the Lord said to Moses, kaya nagreklamo naman ang mga tao, nakadungog man si Lord sa reklamo sa mga tao, unya kaya mang leader si Moses, itawag ang leader. He said, the Lord said to Moses, look, I'm going to rain down food from heaven for you. Naan na giandam si Lord usahay pa kay naguna-una man ta. Naan giandam si Lord naman ta amahan man siya mo-provide man siya. Ang atong una-una kay gauna man abi na to walay provision. Ingon si Lord kay nakadungog sa complain. Sa to God's provision for His people in the wilderness of Sin. Food from heaven. Sa to ingon si Lord, I am going to rain down food from heaven for you. Kaya wala may muluto na sa wilderness, wala man sila lutoon, wala man sila paliton. Ang provision nila, gikas langit, pagkaon gikas langit, i-share ni Lord para sa mga taong bagul-bulan. Yung pasasam ka ng pagkaon nga, food for heaven, para na sa mga angel.
Bahina ni Lord ang mga tao para ang tatos mga angel. Pero nag-provide si Lord of food. Gikan sa langit. God's provision, number 1. God's provision for His people. Food from heaven. Pagkaon, gikas, langit. So I will rain down food from heaven for you. Each day the people can go out and pick up as much food as they need for that day. I will test them in this to see whether or not they will follow my instruction. Number 2, about God's provision for His people in the wilderness of sin. Daily provision, anak nga verse niya po, daily provision to pick up on the ground in the morning. Sa to, ganina gyapon sa verse 4. Sa to, each day the people can go out kada adlaw. Sa to, daily provision, dili kay alternate every other day. God's provision for His people in the wilderness of sin. Daily provision to pick up early in the morning. Adlaw-adlaw si Lord maghatag pagkaon. Ila nang pudyuton sa ground sa yuta. Tagsa-tagsa mo pudyot. Sa ato pa gusto ni Lord tagsa tamamangon para magkuha tag pagkaon. So katong dugay mamata, walay bahin. Hello? Gusto no Lord na kitang tanan tagsa-tagsa magmata, magkuha og pagkaon, di ba sa ospital, naay rasyon ang mga pasyente. Sa mga sundalo na sila'y food provision. Pero pareha sila, limit na siya. Dili, eat all you can. Para silang discipline. Usan na diya, pareha sila kadagang amount. Ang rice pa siya kadagang amount. Dapat, dungan sila, sugod, dungan po sila guman. Part na sa training nila. Hello, sa to, God's provision, for His people in the sin of wilderness, daily provision to pick up on the ground. Sila kunong tanan, mo pick up, mo putyok atong pagkaon, atod pa, as they need for that day. Sumala sa ilang ikinanglan anang adlaw. Matag usap. I will test them in this way to see whether or not they will follow my instruction. So to, sa to daily provision to pick out on the ground. Nga naman, sabot na nga, ang tinapay, yan i-provide ni Lord para sa katawan. Bread. Bread. Read down, food from heaven. Bread from heaven. And while doing this, that bread of life, bread of heaven, is, kay kuan pa man isulti man ni siya. Mo ni mahitabo, wa pa man mo ba ni pagsulti ani, wa pa ni nahitabo. Amo ni buhaton si Ginoo. So sa itabot ani nga verse. God's provision for His people in the wilderness of sin, revealed by God through His servant. Ang provision ni Lord, ipadayag ni Lord, pinagis ang alagad. Sa ato pa, kung dili ta maminos alagad si Ginoo, dili ta updated, dili ta makabalong nga naan na di andam ni Lord, di na tangay mabalaka. Di ba kini nga pagpadayag, ipadayag ni Lord sa alagad. God's daily provision for His people at that time, i-reveal ni Lord, ipadayag ni Lord sa iyang alagad nga si Moses. So kinanglan nga, updated ta sa revelation ni Lord, kay aron nga dili ta mataranta, dili ta mabalaka. Amen. Ipakalma ta ni Lord. So kinanglan kabaluta sa message, nga walay kabalakan kay naay provision. Hello. So, God's provision for these people in the sin of wilderness, ikatulo, revealed by God through His servant. And it must be revealed to the people to give them assurance not to worry what to eat. Wala na din ako nahimo na, kadi na din maapas. Isa kadagan sa trabaho karong ana. So, ikatulo, ang atong topic, God's provision for His people in the wilderness of sin, revealed by God through His servant. Ipadayag ni Lord, pinagi sa kalakad. Wala siya na diretso, padayag sa katawan. Kaya mo lagi, ang ulo padayagan, dili ang ipon. Dili ang liog, dili ang shoulder. Dili ang tiyan. Ang ulo padayagan nga na ay panalangin. Kaya ang brain may makasabot, ang head may. So kinanglan, connected na sa head.
Kay kanang imong tudlo kung ma-disconnected na dili na siya ka-function. Aki number 4. Nagya po na nga verse. Number 4. So, di mo? God test, God's provision for His people in the sin of wilderness is, matud pa, is God's test to His people whether they will follow or not His instruction. Diba? Ito last verse. I will test them in this way. So, God's provision for His people in the sin of wilderness is to test His people, whether they will follow or not His instruction. Ang purpose ni Lord nga nung ingato, gisupod ka ni Lord kung mo-follow sila sa instruction. Kada adlaw to nila buhaton for 40 years. Sa to, I will test them. Kinsa iyang tisingan, iyang katawhan. Ani nga pamaagi, akong tan-awon sila, akong sutaon sila, kung ila ba kung sundon or dili. So, bisan sa food provision and food instruction, ginatesta ni Lord kung naabay obedience mahitabo. Naabay discipline. I will test them. So, layan ta ni Lord sa panahon nga murag kanang apiki-apiki. Gitesta ta ni Lord. Gitanaw ta ni Lord, gitesta ni Lord. Unsa may atong pagbati. Unsa man ang atong dumdumon, ang kabalaka ba o ang saad sa Ginoo? Amen. Dito na ito masuta. Nga, gi-aplikar ba na ito yung saad? Di kasi kitag bagulbon. Ayaw gid sa dana nga una-una nga during sa panahon sa kawadon, mag-expect ka og tao nga may kuan. Kay sayop na, mo expect tabang sa Ginoo si Lord ay bala o si pamaagi niya. Ayaw gid nga, ay Sharon na mapri po katabangan ni kuan mo ni mo na. Ayaw jud. Salig sa Ginoo, si Lord ay bahala unsa kisay gamiton niya. Amen. Amen. We have to correct that kind of mindset. So I will test them in this way to see whether or not they will follow my instruction. Let's proceed to the next verse. In verse 6, on the 6th day, they will gather food and they will prepare it. There will be twice as much as Yusukana. O pa man ang revelation na rin instruction ni Lord. Kang Moses, wala pa na itabo, kay mabot pa din sa to. So God's provision for God's people in the wilderness of sin. Number 4, will be doubled on the 6th day or they will be doubled on the 6th day when they prepare it. So on the 6th day si Lord, sa ikaunong kaadlaw, mo gather sila, manguha sila sa food ito sa suta gyapon. When they prepare it, kung ilang nang i-prepare, ilang nang andamon, there will be twice as much as you saw. Dahil mga panahon nga naay adlaw, nga dubli ang panalangin, naay uban po igo-igo ra. So di na tamatingala anak. Amen. Kitang tanang na-experience na naay uban nga igo ra panalangin, naay po o dubli na po iban. Murag kulang jud. Naay uban na dubli. It's revealed already. So di na tamatingala. Sa ato pa kung gamay, agwantaha. Di na ka timo ramang to, murag wa man ni abot sa tiyang tama na mas nilao. Hello? Kabantayan tayo nilo, di mo reklamo ba tayo sa to? Do all things without murmuring and everything give thanks for this is the will of God in Christ is concerning you. Katanaw ra kita nilo, di ba? Kumangaon sa lamesa. Ito mga papang mama, sabi na mama, tanawon niyo sa lamesa, kinsay may ganado mo kaon si reklamador, kinsay God, murag, may appetite mo kaon. Di ba katunay appetite mo kaon, unya, bisag gulay, kadungtong ko na noon. Katong vlog. Kaon na to dito sa payag. Katong pagbuang-buang bitong nga vlogger. Sa katong nakalimutan mo pa ito. Ha? Kalimutan mo pa. Dagan mo sa account. Pagbuang-buang ni kaon. Gutom. So nga, gidapi pa sa nga, ayaw, wala kay laputan na gidapi ang kamot, ako na balon, ako na ba dyan Sa gutom na talaga. Sa gutom, hindi ka daluin siya, sige, sa nga, sige, bahay na ta, asin naman ako sudan. Sa nga, asin na sudan.
So, nagkataon ko, sige, bahinta ni kasi nunusudan. So, kaon mo sila, kaon. Pagkataon, kay mga ayaw malagi kasi bisan tuod asin ang sudan. Unya, kanon nga, kung ano niya, balon, itong dahon saging. Nakita ang istorya sila nga maagit siya kinaiya. Na maluoy siya. Amo, ito pagkataon-tawag na niya. Nasa surprise, ito kasakong bugas, na ang pay 10,000 pa to, 8,000 ba to? 8,000. Nga naman, itan-outan ni Lord. Nga, di ba nanao sila buutan nga tao nga maikinaiya? Nga mo share sa blessing, dili reklamador. Nakakuan siya 8,000, naapay bugas, naapay grocery, naapay itlog. Nga naman, na yung mga panahon, nga tagaan ta nila og double blessing or more than pa nga blessing o katong kasing-kasing dili mareklamo. Asin na yung Jollibee. Ang Jollibee na ang asin na himong dako nga ka na lang. Ampunan. Di lang kita magreklamo. Hello. So, sa to, there will be twice as much as usual. Madubli na inig anong kadlaw kanay buhaton ni Lord. Okay. Next verse. So, for dinner time number 6, that's provision for his people. For dinner time, meat to eat in the evening. So before the provision, they saw a vision, the glory of the Lord in the cloud, amazing number of quail birds God sent. Diba? Buntag, ingat si Lord, ay kabalaka kay buntag na ay bread. Luta ipan. Pagkagabi isa, ay kabalaka kay na ay karne ini gabi. Sa ato pa, dili maay mo ka og buntag karne. Ano? Buntag ra, ang gabi ira. For dinner, pagkagabi, meat to eat in the evening, before the provision, kaya gano man, before to nagpadala si Lord og quail birds. Minsan ganit Bisaya sa quail, pugo. Pugo, Tagalog ba ng pugo? Pugo, bepos Bisaya, amot lang ni atong kuan. Before si Lord nagpadala kuan, anak, gikita nilang vision, nakita nila sa cloud, nga tuara ang provision ni Lord. Tanan, gikas langit. Amazing number of quail birds or vast number of quail birds. Let's see the reference on that. Okay, verse 8. Okay, wala na ko ng 7. Wala na ko na ng 7. Diretso ko sa 8. Wala na ko na no? Na-skip din ako. Yung diri sa verse 8. In the morning, you will see the glory of the Lord. Verse 6 and 7. Wala din nabutang. 6 and 7. Skip na lang dyan. Gawas na lang. Wala pa. So Moses and Aaron said to all the people of Israel. Okay. Ug si Moses ug si Aaron ningon sa katawan sa Israel. Sa verse 6 to. Skip din ako. By evening, you will realize it was the Lord who brought you out of the land of Egypt. Pagkagabi, makarealize mo nga ang Ginoo mo inadala ka na ninyo gikan sa Egypt. In the morning, tanaw sa nagpalisod kung ako magbasa, wala mo makita. Kung wala yung visual aid nito. Gawas na niya. Na-skip din ako. Kaya dali-dali. So, in verse 6 sa tabakpart sa tao. So, Moses and Aaron said to all the people, si Moses at si Aaron ingon sa pagkatawa sa Israel, by evening, you will realize it was the Lord who brought you out of the land of Egypt. So, gipsalig na nga, buntag na ay tinapay. Wala lagi lunch. Wala buntag rag gabi, breakfast rag dinner, walay lunch. Walang di na tamanod to karon. Kaya naman walay lunch. Wala bitay lunch. Kasagara sa breakfast ra o dinner kasagara. Di ba katuto Lord Supper, walay lunch. So, mugamay atong gasto, mugamay atong bilbil Muslim, di ta masiksi, di ta di ta mag-lunch. So, di na lang di ta mag-lunch. So, sa by evening, you will realize it was the Lord who brought you out of the land of Egypt. Kapag gabi, makarealize mo ang Ginoo ginagdala sa yuta. Nagpagawas na to sa Egypt. Kay ang ilang mga pagkaon nito defiled hugaw. Ang provision ni Lord is unholy, sanctified. Let's proceed to verse 7. So, ingon, pasalig na, pagkabuntag lagi, makita ninyo, in the morning, you will see the glory of the Lord. Pagkamunta, makita niyo mga sa Ginoo. Sa ato pa, the provision of the Lord is God's glory, God's himaya sa Ginoo, God's power. Because He has heard your complaints. Bisan tong nagbagulbul sila, pero ang ginumaluluyon man, kay amahan man lagi. Di ba ka na magbagulbul tong anak mo na panisudan, mani panisudan? Ikaw nga mama, papa. Sa may kani mo, kami sa una, ginamos na Jude.
Karon ana mo isda. Sa una, bulinaw gagiginamus. Karon naanay kutob, naanay bangus, naanay sana tamba, naanay tuna. Diba? Tsak, kay nadunggan ni Lord ang inyong mga reklamo which are against Him. So, ang gireklamo sa katawan batok sa Ginoo, dili batok sa ng Moses ug ni Aaron. What have we done that you should complain about isa? Unsa may among gibuhat ngano mag-complain man mo sa mga nalaga ra mo si Ginoo, si Lord man ani nag-obera man ni Lord. Verse 8. Then Moses added, "The Lord will give you meat to eat in the evening and bread to satisfy you in the morning. For He has heard all your complaints against Him. What have we done?" Yes, your complaints are against the Lord and not, adi, okay, mo naman na kanina. Nagpasaad na nga ang Ginoo, gibagatan nila, karni, inig panhapon, tinapay, inig buntag. So, for dinner, meat to eat. And then, matod pa, each one will gather food. Okay, let's proceed to next verse. Verse 9. Then Moses said to Aaron, "Announce this to the entire community." Ilan naman na-receive ang message. Nga mauto ay nagkabalaka, kaya nagreklamos pagkaon. Sa ikabalaka, i-announce ni. Kaya di lang magbagot-bot sila, gabot pagkaon sa. I-announce. Then Moses said to Aaron, ingon si Moses kang Aaron niya, igsuhon niya. Walang to niya. Ipahibalo sa kinatibuk nga komunidad sa Israel. Present yourself before the Lord. Or atubang mo tanan atubang sa Ginoo, for He has heard your complaint. Kaya nalinggan ko na so, i-present ko ng ilang ng pagalingon, kaya nadungkan nilo ng ilang pagbagulbol. Let's proceed to the next one. Then the Lord said to Moses, Dingo din si Lord ng Moses, "I have heard the Israelites' complaints." Tukan si Lord, ako nadunggan ang mga complaint, mga bagulbol sa mga katawan sa Israel. Now tell them sa sulti sila, in the morning, in the evening, you will have meat to eat. And in the morning, you will have all the bread you want. Then you will know that I am the Lord your God. Gibalik ni Lord, di ba? Kasulti na ganina. Gi-repeat ni Moses o ni Aaron ang sulti ni Lord. Una, ang message ipadayag sa alagad si Ginoo o i-relay dayon sa katawan si Ginoo. Kaya nga naman, lagi isa, dili ba takakaon kung dili palutuon sa cook. Salamat si Ginoo, swerte king kasunod niya. Ang muluto, chef gyud. Chef gyud muluto. Nakapahulay-pahulay atong duwa ka chef. Paniya. Hello. Praise God. Next verse. Ano na ni? Ako manatana. Next verse. That evening, vast numbers of quail flew in and covered the camp. Tanawa. Pagkagabi, gituman ni Lord. Ingon siya. Pagkagabi pertedyo kunong daghana nga mga pugo nga nilupad-lupad o ni tabon sa kampo. Ihatod ra gid ni Lord ang panalangin lagi. Hulaton lang nato. Yatod wala. Yatod. Pagkagabi, pertedyo baga ang tibok kampo naputos gyud sa mga quail birds nga gipang dala ni Lord. And the next morning, pagsunod, buntag, the area around the camp was wet with dew. Pagkabuntag. Na ay dew. Ang sagot Bisaya sa dew? Hamog. O rapi Bisaya na isa. Hamog. Napatong isa. Hamog ka ng, di ba katubig? Hamog. Oh. Yamog. Samog. Ay. Oh, yamog. Kailan mo, giyamog ka ng Diyo, lagi gamay nga tubig. Buntag mo na siya, mo gawas gid siya. Mag-ulan o dili na adyo yamog kung mag-ulan. Ay, mo taka-expect og yamog kay siyempre. Pero ting-init na adyo yamog. Sayo sa kabuntagon, around the camp was wet with dew. Nagbasa. Na ay yamog sa tibukit camp. When the dew evaporated, pagwala na sa dew, ang hayamog na wala na. A flaky substance as fine as frost blanketed the ground. Nagluto si Lord sa yuta.
Ang dew na himong flaky substance as fine as frost blanketed the ground. Si Lord din nagluta, siya ang chef ato makatawag sa Ginoo. Kada buntag siya galuto. Ga-provide sa iyang Panginoon. Kinsay wala kakaon dili pamahaw. Ay wala gigikaon. Di ba kaon magsuta? Nga maras imugwa ka ni kaon. Si Lord mismo nagluto. It's God's doing. Trabaho to sa Ginoo. Ang yamog. Pagka wa na ang yamog, na polish siya, flaky substance as fine as frost blanketed the ground. Perting daghana. Ang provision ni Lord kay bulungan. Let's proceed to the next one. The Israelites were puzzled when they saw it. Natingalas unsa man ni. What is it? They asked each other na utan unsa man di unsa man. First time nila nga kita pag primero good nga adlaw nga gitagaan sila yung amazing provision. They had no idea what it was. Isa wag gid sila kasabot, wag gid sila kasabot. And Moses told them, it is the food the Lord has given you to eat. Mao na lang pagkaon nagyatag ni Lord nga ipakaon ninyo. Ang alagad sino nagpasabot kay wala sila kasabot. Usahay na ang nagyatag nilo sa atong pagkaon di nato gakasabtan iya ba ginis Ginoo or asa ni gikan. Amen. Diba may untag sa ba kani hatag ni Ginoo pasig hatag ni dakila or diwata. Nagsinod sige pasabot ni Lord kang Moses nga mao ning pagkaon gikas Ginoo para kauno ninyo. So na ay mga provision ni Lord nga abi nato dili to is Ginoo nagsige di pa ta mukaon kay iya pa jud ka is Ginoo. Basin og lain ni basig pauni. So ang alagad sino nakatog kasigurog assurance nga ayaw ka balaka kan-ana lang na kay mo nagihatag sa Lord. So kung wala tayo connected sa alagad si Ginoo di ta kasabot. Madaot na lang to, napasmot ta, kaya sige na ito kung unang negatibo, is mabusog na, maundang na itong bagyat, yaw-yaw. Wala ta kabalo, pero naatay alagad si Ginoo nga, mupadayag nga, ay kabalaki, kay provided na ni Lord, given na ni Lord. So to, it is the food the Lord has given you to eat. Next verse. These are the Lord's instructions, mo din na instruction ni Lord. Each household shall gather as much as it needs. Muna ang instruction nila. Matag usa. Mukuha sumala sa gikinahanglan. So enough sa gikinahanglan. Matag usa ninyo magkuha lang sumala sa gikinahanglan. Sa ato pa dili magpinunduhay bisag abundansya to pero gusto niyo enough la sa ato pa discipline. Dili pwedeng as many as you can. Eat all you can. Dili pa anak. Kay adto na to sa yuta sa Kanaan. Sa wilderness pa, budget pa. Amen. Hello, na-budget moments. Na-budget budget ta. Intawan mo ka turisto na, nungutanag itag tagpila daan, kaya basig ma-sure na di ta kabayan. Pero katulad ko nagkwarta, dagan nagkwarta, di na magproblema, tagpila na, kaya makabayan, basilag ko na. Kalisod po ka ayaw magpakwan-kwan ka, nabit to'y farmer, na umanag-harvest ilang farm, iatog syudad, nag-atog. Perting kaon nila, may kipagkaon, pag kuan na sa bill, nahibulong sila kay pati magdakuha. Naingon nga, ingon din sa ganun ako magkay nag-bill, sir, ingon siya nga, tungod manggod sa ambience. O isa, pwede may kahamuyuan ng ambience? Sa pwede magkahamuyuan ng ambience kay, or dako, tiyog kay mong bayron nun. E bayran, bayran ni mo tanan. Diba? Ang sir ko, ang anapi, bayran, ikaw, isa pa na, i-charge pa yan na sa imo ha. Sa pwede may kamyo ng ambience, kaya ron nga, ang ilang kwa, sa ato pa, kung dako kagkaon, dako dyan problema. Kaya nakabudget man, each person, 2 quarts ra ang ihatag. Di ba sa, kung, sa pasabutan na, diya sa kanang kamingawon, diya sa kanang kamingawon, kanabitang lisod-lisod pa, i-budget gid sa, dili ta pwede magburas ka. Amen! Hello! Ang bulinaw, para na ikalinaw, bahin-bahin nun. Amen! Dili pa pwede nga, pag binuras ka diya sa kawadon, ato sang budgeton. Amen! Hello! So let's proceed to the next one. So each one will gather food, each household shall get 2 quarts for each person in your tent. Number 7. So the people of Israel did as they were told. Gibuhat na nila ang ilang gisulti sa ina. Muni karon, some gathered a lot kana.
Ang uban daghan jud ang gikuha. Some only a little, ang uban pud gamay ra. But when they measured it out sa diyang gisukod na, everyone had just enough. Na ay milagro, di ba? Ang uban nagkundagan na ni guro. Takan ginagawa, ang instruction nila ba, kuha lang og tag 2 liters or 2 quarts per person. Limited, budgeted. Ang uban. Kaya nang naniguro, sigurista, pwede ko nung daghan gikuha, ang uban gamay ra gikuha. Pero pag ending, sa ilang daghan nga nakuha, na ang ending enough ra. And those kani karon, those who gathered a lot had nothing left over. Katong naniguro, nga daghan jud gikuha ka maniguro. Pag suta pa, suma pa, wala kunoy nabilin. And those who gathered only a little had enough. Katong gamay ra iyang gi-gather, iyang gikuha, na ananuoy igo-igo. Katong naniguro daghan, wala kunoy nabilin. So si pasabot ani. Ang provision ni Lord o ang instruction ni Lord kinangan ang instruction ni Lord sa ang provision kinangan matuman. God's provision for His people in the state of wilderness, His instructions must be obeyed or followed. Kung maingon ni Lord, ang isa ra ka cup na rice, isa ra dyan ka cup. Because, ang iyo lang po Lord, tugangin ng samabi, maluwi ka na ako mo. Maluwi ka na po pa. So na yung mga panahon, dili lang dahil kita mama mag-ingana, pati si Lord. Sa panahon sa kawadun or kagipiton, agwantahon sa budget. Amen ba? Amen. So, ingana. Di kay, ato na lang paboras kahon na itong anak. Kita din magkapuliki na pudiktik utang. Kay, ingana. So, those who gathered a lot had nothing to left over. Ang nagdaghan kay gitigom, wala na nun nabilin. So, si pasabot, ayaw paniguro. Follow sa instruction ni Lord kay level tanga, ikaw disobedient, ikaw sigurista. Amen. I-label tanga sigurista yung ni Lord, 2 quarts per person lang. Kaya kung nag-gather o daghan, wala ko na nabilin. Kaya kung nag-gather o gamay, napanoy na sobra. Each family had just what it needed. What it needed. So, mata pamilya, kukuha lang sila sa mga sige kinangan. Let's proceed to the next one. Verse 19. Then the angel of God who... asan na ta? Sige. Then Moses told them, do not keep any of it until morning. God's provision, matod pa, and God's instruction must be remembered and must be obeyed. Ingon si Moses, do not keep any of it until morning. Sa kanang inyong nakuha, kada adlaw, ayaw na pabuntagi. Ay na pabuntagi. But some of them didn't listen and keep some of it until morning. So ang uban, di pa tuo. Nagpabilin pagka, ugma. O kung sa naitabo ito nabilin, di pang ulod o nabaho. Moses was very angry with them. Okay. Ingon ni Lord, ayaw na pa ugma ito inyong gikuha, kay lahit na po itong provision ugma. Kadong tumo sa ingon ni Lord sa Matthew chapter 6:11, give us a part sa prayer, give us each day our daily bread. O ni siya. Isa sa atong pag-ampo, ang daily provision. Nga nung gusto man ni Lord nga kanang ingani nga ang Panginanglan ihatag na kada adlaw. Gusto niya mag-ampo ta pero may mangayo ta niya. Amen. May nang mangayo ta niya kay reklamo ta niya. Sa tong verse, give us each day our daily bread. Taga-imi sa among adlaw-adlaw nga Panginanglan sa Matthew chapter 6 verse 11 di na ta magawas ana. So katong nagpabuntag giulod ang ilang pagkaon ilang bread o nabaho. Nasuko si Moses kay nag-isip sa to wilderness of sin. Unsay sunod nila sala pero mira usala na complain. Ikaduha. Unsa man? Nagunsay lang sala. Naghinakog, nagsinigurista. So kung maghinakog ta, magsinigurista ta, sayop jud dili gyapon maayo ang resulta. So kinahanglan mo follow tas instruction kung kana arasa kana lang sa di ta mag-ask og more kay ang abundansya dito sa Kanaan. Di na limitado dito sa Kanaan sa iyo tas abundansya na dili na limit na. So nay panahon limit sa budget sa. Let's proceed. After this, the people gathered the food morning by morning, each family according to its need.
Human ato, nakarealize man sila. Kaya gipadlong gid sila ni Lord. Kaya kung naatay disobedience, na adyo may tabo nga kay bulungan. Ang atong gipaniguro, wala na ito'y kasiguruan. Ako man, amen. Di ba naniguro to sila? Kung maniguro ta sa atong tawhanon nga pagsiguro, si Lord, dili gid siya malipay. Maniguro ta para sa atong kalingon, pero wala di kasiguruan. Kaya kasiguruan, diha ragid sa Ginoo. Amen. Ang kasiguruan, diha ragid sa Ginoo. Sa nga, maningkamot itong eskwela, kaya mo ni, tulang na siya, kung di ka panalangin na sila sa eskwela. Wala gyapon. Isa na, pada eskwela, pero tulang na. Kinangnan nga, dili ta mo sali completely, ana. Ang Ginoo atong guban sa itong pag-eskwela, atong pagtrabaho. So, after this, the people gathered from the food morning by morning, each family according to his needs. So, nakarealize na sila. Kaya dili na ginay ta, kaya ulawan ta. Mabawaan, di pa ulo daw na maaho naman inyong pagkaon. And matod pa, as the sun became hot, sa din, kay siyempre buntag man to sayo. So, sa pa daw, buntag sayo, hangwa na tagpagkaon mo, kaon tagpamahaw. Dili ang pamahaw, alas 12 na, alas 11 na. Kay kung ingana karon wala na kay makuha kay sa diyan ni init na puno. The flakes they had not picked up, melted and disappeared. Katong wala na nila nangakuha, nanga lanay na og nanga hanaw na. Kung init nag-ayo ang provision ni Lord, katong amazing provision ni Lord, malanay na, mahanaw na. Kayo man na ang pagkaon. Sa paghihipos na ni Lord. Sa muuna, siya pasabot. Mag-anag ta mo sayog mata. Amen. Amen. Dili kay ang atong feeling na to alas 12 buntag pa. Hello. Kung ingana na karon, pusmog itong dugay mamata. Amen. O dili alkansi ang sayo mo mata. No, let's proceed to the next one. On the 6th day, karon, they gathered twice as much as usual, 4 quarts for each person instead of 2. Ano, di ba yung tag 2 quarts na per person kada adlaw. Pero, na ay exemption ni Lord. Ini ika-unong kaadlaw sa ato ka Friday. Dubulon na nila. Twice na ilang kwaon. Is on the 6th day, they gathered twice as much as usual for 4 quarts for each person instead of 2. Sukod gyapon. So kung imitahan ta nga ingana lang sa sukod, reklamo ta dili. Ay bisa palumang pag-imbita kanya. Kamay ra kaayo iserve. Di ba tao? Ano, reklamo ta sa pag-unong kaadlaw, dubulo na nila. Aton pa. Then all the leaders of the community came and asked Moses for an explanation kana ron. Tingala mga leaders, ganong ingani ba? Ganong karon ikdubli man. Ngayon ito sa 20, dublihon kada adlaw, no? So si Lord ay kabalo mo dubol, kanos amo single sa atong blessing. Ang mga leaders, isang baba sa kabalo. Kaya si Moses na nagipaday, kaya sa ganong na ingani mo ni. Kung sa pinahitabo, kung sa mga kababalaghan. So sa pinahitabo, verse 23. Si Moses, he told them, ingon si Moses, this is what the Lord commanded mo, ni ang giingon ni Lord. Tomorrow will be a day of complete rest. Kay ugma, Sabado man, pahulay, walay, magkuha pagkaon dito mamudyo. A holy Sabbath day set apart for the Lord. Kay ugma man, balaan nga adlaw, matod pa, igahina para sa Ginoo. Tomorrow will be a day of complete rest. A holy Sabbath day. Set apart for the Lord. Balaan nga adlaw igahina para sa Ginoo. Kita, Dominguista man ta, murang Domingo tamag, simba. Hello? Kay mo man ang gihimo nga kanang break day kung magtrabaho ta kay Gregorian calendar man ta, dili man ta Jew, kay di man ta mga Hudiyo. Sila mo simbag Sabado kita Domingo, dili man na wala may problema sa Ginoo. Di pasabot nga ang langit katurang Sabadista nga Sabado gid sila. Domingo dili mapadili nga na dili sila particular. Sa to, so bake or boil as much as you want today. Ingon si Moses, sige, kanang iyo nakuha karon, lutuan na or boil. Ano sa itong boil?
Pagukali na. As much as you want today, set aside what is left for tomorrow. So, unsa pasabot? Instruction ni Lord. Kanang inyo nakuha ang budget anak para ugma-ugma na nakauna. Daw big na maghinangol kauno na sa Friday, pas mo sa Sabado. Hello, nag-instruction na po si Lord nga kanang inyong nikuha ka na double man na. Pero kanang isa nga bahin para na ugma. Di ba mga mama? Kini siya nga isda, kini nga sudan para ugma. Naimo din kuhaon kay si mama jud gusto pa kumukaon. Di ba? Kanyang mama pud naluoy lang ki. Siya na rin magproblema. Saan naman ako yung kundi na budget naman niya. Hello, mga mothers, mga anak. Kadabing appetite, sige gagang iyo. Sige mo, luoy ka mo. Hello, sa to? Ang uban para ugma i-boil or i-bake. And set aside what is left for tomorrow. Let's proceed to the next one. Verse 24. Ito na nga chapter. So they put some aside until morning. Ilan nang separate para sa ugma. Just as Moses had commanded. And in the morning, the leftover food was wholesome and good without maggots or odor. Katong ganina giulod, kaya nag-disobey man sila. Kung na-disobedience, may na-negative mahitabo. Amen? Apan kung walay disobedience, walay changes. Everything is okay. Everything is fine. Amen. Hello, sa to? Ilan pong gibuhat. O wala yun. Ang kato nabilin pagkaugma sa Sabado na. Wala. Kasi o, di ba giulod man ito pagka next day? Na maho pa yun. Isa, ang pagkaon nga nabilin para sa Sabado. Wala na ni maho, wala giulod. Kaya nga naman, si Lord nagatugot ato para masayod ta. Kung mag-disobey ta, na agyapoy, di maayo. Sa to, kung naniguro ta, dili ta kasiguro. Kaya kasiguruan dira sa Ginoo. Dili atong pagpaniguro. Ayok siguro paniguro di asa. Na naman ko yung business, na anak ko dakong punto sa kana bangko, na anak ko yung pension. Nabuhi na ko anak. Una na ta nagsalik anak bitaw niya. Wala na tayo kwan sa Ginoo. Isuko si Lord anak. Let's proceed to the next one. Verse 25. Moses said, "Eat this food today, for today is a Sabbath day dedicated to the Lord." Kauna ni nga pagkaon karon. Kay karon ang balaan nga adlaw ipagpahulay. Ihalad, dedicated, Sabbath day is dedicated to the Lord. Ang adlaw nga Sabado, ihalad na para sa Ginoo, igahin na para sa Ginoo. Sa to, unong kaadlaw mo magtrabaho, isa kaadlaw igahin para sa Ginoo. Magahintag adlaw para sa Ginoo. Yan naghatag na to kinabuhi, naghatag na to trabaho natin na to negosyo. Kay gusto nanginanglan si Lord sa atong presensya sa atong time. Sama nga naginanglan atong employer, atong atong pamilya, naginanglan po si Lord nato. So kabalo siya how we obeyed Him by giving time for Him. And it affects our provision kung dili ta magpatuon niya. So to, kauna ni nga pagkaon karon. For today is a Sabbath day, dedicated to the Lord. Atong ihalad na para sa Ginoo, para na sa Ginoo. Day, dili time ra ha. Isa ka adlaw ihatag. Say hilig tag paknit. Unsa ni paknit? Hilig ta og paksi. Hilig tag paksi, isa ka adlaw gipangayo. 3 days, 3 hours na gatong simba, paksian pa nato kay dili nato na i-obey. Anak. So, there will be no food on the ground today, sa anak. Kay walay pagkaon karon dili mo provide si Lord og food kanang adlaw. But the 7th day is the Sabbath. There will be no food on the ground that day kay walay pagkaon kanang adlaw. Kay nga naman, dili gusto niyo makahatag anak. Kay aron makapahulay lagi na spend na time para sa Ginoo. Next verse, pero na-adyo ni violate another sin na po nili. Some of the people went out anyway on the 7th day, but they found no food. Kana wala po na isala nila. The wilderness of sin. Ang ilang sala na po, nisupak sila. Naniid sila, abay pagkaon. Nga na gano'n, wala ihatag ni Lord ng pagkaon sa pito ka adlaw. Na may uban, pipila ka taon, at tugid sinagkat, o gano'n nga abay ihatag. So, si pasabot verse, if you understand. Kung manarbaho tag Domingo, para maniguro tag nga kay dugang income. Wala gapoy, nada. Amen. Amen. Hello.
Bawion niya po ni Lord sa to, kungutangon mo ang adlaw sa Dios, kuwaon sa Dios ang iyang bahin, maninguha ka, makaginansya ka, kung panilgan ka, maakansi ka. So some people went out on, anyway in the 70, but they found no food. The Lord asked Moses, how long will these people refuse to obey my commands and instructions? Lord, Moses, kanus amang gini mga tawhan na mutuman na ako sa ako mga kasuguan ug akong kabalauran. Nasuko si Lord sa kanus aman na sa mutuman mga gaay, mga sapakiro gid sila. Nangayo siya adlaw para nato. Ipapahulay ta niya. Kanya gusto gid mo gawas kay mangita jud tag ayon-ayon. Ano si Lord? Kanus amang Moses nila patuo. Sa to the Lord asked Moses, sa kanus aman hangtod, kanus aman itawhana mo tupak nako. Let's proceed to the next verse. So the people did not gather any food on the 70. Kaya wala man naghatag si Lord. Ka-learn ang tao nga, di na natamad to, bakit ay madaw-daw. Amen! Sa to, nag-ingon sila nga, di na nang tamangad tos gawas, bakit ay madaw-daw. Sa ato pa nakarealize sila nga, di na lang kita mo gawas. Kay wag gyapon tay madaw-daw. So they must realize that the Sabbath is the Lord's gift to you kana. Kinanglan maka-realize sila nga ang Sabado kuno gasta na ni Lord para sa to nga di na ta magtrabaho, magpahulay sa ta. Makig-meet si Lord sa to, I will meet you there, I will bless you there, and I will talk to you there. Di na ko kalimutan ang ingon ni Lord. That is why He gives you 2 days supply on the 6th day. So there will be enough for 2 days. Gitagaan nga mga ida mo man sila, gitagaan naman sila anang a day. So saan sa'y pasabot? Kinangan kabaluta mo set aside what is the budget for the next day. Amen! Budgeting for daily is so much important. That's part of God's provision and God's instruction. God's instruction and God's provision must be followed. Ang budget para sa Sabado or Domingo para gid ana. Ang budget para sa Bernice ko kabaluta mo, budget. So, ang provision ni Lord, i-budget or usikan? I-budget. I-budget ito kayo, follow ta. So, that is why He gives you a 2-day supply on the next day. So, there will be enough for 2 days. On the 7th day, you must each stay in your place. Do not go out to pick up food on the 7th day. So, the people did not gather any food on the 7th day. Let's proceed to the next one. Hapit na tamahuman. 31. The Israelites called the food manna. Sila ray ni tawag. Nga ang ngalan atong pagkauna, food from heaven, is called manna. Manna. It was white like coriander seed, and it tasted like honey wafers. Sila'y nagtawag nga manna to ang ngalan nga pagkaon. Ang lami kuno murag Korean seed. Amot kung saan ang Korean seed, kung saan lamig sa Korean seed. Ang iyang lamig po kuno, murag honey wafers. So, tamis-tamis siya. Diba wafer ka na wafer ka ron? Tamis-tamis. Flaky. Crunchy siguro po ito. Hello? So, inga na ang provision ni Lord. Describe nila. Unsay hitsura, unsay lami. Let's proceed to the next one. Then Moses said, this is what the Lord has commanded. Fill, kada po, na po instruction ni Lord kang Moses ngayon lang buhaton. Fill a 2-quart container with manna to preserve it for your descendants. Ingon si Lord, sige Moses, pag kuha og container, butangi og 2 quart na pod. Di ba, dumotong 2 quarts per person. Butangin 2 quart ang container sa manna to preserve it for your descendants, para i-preserve para sa iyong kaliwatan. Then later generations will be able to see the food I gave you in the wilderness when I set you free from Egypt. Kaya para ilang dumdumon, hinumduman, na mo nang gibuhat ni Lord. Para nga ang sunod nga mga kaliwatan, makakita sila, nga mo na pagkaon nga akong gihatag ninyo dito sa wilderness of sin. Where you committed lots of sin. Di ba daghan kay makasala kung naas kawadon kay sige magreklamo. Amen. Hello. So to
to see the food I gave you in the wilderness when I set you free from Egypt. Let's proceed to the next one. And Moses said to Aaron, get a jar and fill it with 2 quarts of manna. So, kung napunsima, kaganda, gi-reveal man to ni Lord, magkuha o jar or container. Butangi atong manna nga 2 quarts. So, nanugo na din si Moses pud kang Aaron, get a jar. Pangkuha og jar, puna kini 2 quarts of manna, then put it in a secret place. Ibutang kini sa balaan nga place before the Lord to preserve it for all future generations. Kay mauto ang ipadayag nga mauni ang gibuhat sa Ginoo. I-preserve to. Now take note of this. You have to capture this. Imagine nganong dili man madaot. I-preserve nganong di mo to madaot. Kay kung si Lord mag-preserve din na siya nga walay pagdaot. Amen. Preserve. Sa i-preserve na para sa coming generations. Ibutang sa jar, i-keep. Let's proceed to the next one. Aaron did just as the Lord had commanded Moses. He eventually placed it in the Ark of the Covenant in front of the stone tablets inscribed with the terms of the covenant. So si Aaron nga iyang badi-badi, muoy nagkuha og jar o gibutang kuno dito sa Ark of Covenant nga abay sa tablet of stone katong di ba katong 10 commandments with the terms of the covenant. Let's proceed kay na koy papano niya nga vision. Verse 35. So the people of Israel ate manna for 40 years until they arrived at the land where they would settle. 40 jud to ka tuig gibuhat ni Lord. So na 40 ka tuig mo ora to ilagi kaon kada buntag mo ora to kada gabi mo ora to. So dapat dili ta sumuhan. Amen. Reklamo ba itong, mauso na, buntag itlog. Unto, itlog din yapon, paggabi itlog. Diba? For 40 years mo ito ilang rasyon. Kada buntag man na, kada gabi quail eggs, wala gi chicken, wala gi beef, wala gi lain. So na yung mga panahon sa kagipitan, balik-balik lagi ng pagkaon. Pero pag-abot sa Kanaan, eat all you can na dito. Amen. So namin nga na, lain-lain ta karong category. Asa man akuban, sa wilderness pa ba, nalabas na yutas na nagaya, nalabas sa Kanaan o sa Padiha. So, sa to, they ate manna until they came to the asa na pa ko'y capture. So the people of Israel ate manna for 40 years until they arrived at the land where they would settle. They ate manna until they came to the border of the land of Canaan. Hangtod sa border sa Kanaan, pero pag human sa border, abundansya na. Amen. Hello. The container used, verse 36. Kapit natalas man yung verse, napipakita ka rin nga. The container used to measure the manna was an omer. Unsa man ang omer? Okay. Ang, kasan ito na pita? Omer, which was 1/10 of an ephah. It held about 2 quarts. Ang omer kuno is 1/10 of an ephah. Ikanapulong nga bahin sa ephah. It held about 2 quarts. Balik ko dyan, nakakonect na sa internet, katong Ark of Covenant, katong sulod, ipakita. Ark of Covenant, katong sulod, ang sulod sa, katong Ark of Covenant, na adito ang manna, na adito 10 commandments, nato ito ang rod of iron, or rod, ayo asa na Moses rod nga nagbad nalingsing ano man na sign sa mga milagros sa Ginoo. God's provision matod pa revealed by God, they servant it daily matod pa an individual siya nga test kung mag-follow batas ng instruction mo reklamo bata individual na tay self-discipline nga kung maura na ipakaon noon lang sa kaon na hello hangtod nga mabot sa kadagaya and must be consumed for that day. Dili na pwede papuntagan. Kaya madaot na siya. O matod pa, na panahon i-double ni Lord ang panalangin. So, ang mana i-keep para i-preserve para sa makatawan sa Ginoo. So, unsa ipasabot ni Lord? Do not disobey God's instruction. Revealed by God to His servant. Ipadayag ni Lord sa iyang servant. Practice discipline. Eat enough only. Dapat makaon tag enough. Kung dili pa tagaan ta ni Lord og sobra, agwantahan lang sa to enough. Ay lang sa to
i-crave tong abundansya kung dili pa ta maabot ato. Number 3, don't worry when you're in the wilderness. God can provide your needs. Ayun ka balaka kung naaka sa kamingawan mo na napas kalisdanan. Hello? May mga panahon nga napatas kalisdanan pero testa ni Lord kung makapasar ba ta diha. Makapasar ta kung di ta magulbog. Just trust God. Do not doubt. Do not worry. Do not complain. Ayaw og buhi sa Ginoo kay panalanginan niya imong kinabuhi kung dili kaniya mubuhi. God's provision for His people in the wilderness of sin. Kay bulungan siya. Wala sila pasagdi. Bisag nagreklamo sila, i-providean niya po ni Lord. Kay isip amahan, iyang obligasyon pakanoon ta niya. Same ra gyapon atong amahan karon na kung naatay kagabitan na atay mga panginangnan ng abi nimo murag wa na jud ni patay na jud basmo na jud ni ugba. Ayon ko na anak kay si Lord is a mysterious, amazing. Dili tani pasagdan. Shall we all stand up? Oh, glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Pamanandong sa mensahe sa Ginoong